Health and Nutrition Guide for Every Age. Ayan po, tinatawagan ko na po si Ma'am Coach Noemi Velasco. Good morning po, Coach. Yes, magandang umaga. Thank you, Jane. So let me share my muna po ang aking slides. Okay, so welcome to the RVNC sa lahat po, yung mga nasa FB Live. Thank you very much for joining. So ngayong umaga po, pag-uusapan po natin isang napakagandang topic na hindi pala ako naka-unmute ba ako? Naririnig po ba ako? Medyo mahina lang po. Yan, okay. So I will be sharing today yung pong napakagandang topic. But before that, mag-share muna po ako ng aking story. Yan po ako before, ako ay ma-meet namin sa Herbalife. I was 187 pounds, yung naka-pink. So ngayon po, I now weigh 145 pounds. Thank you, Lord, sa malaking nabawas sa akin because senior po sa amin si Herbalife ng aking sponsor, si Robert Jimenez. Siyang pong mamang nakaupo sa bandang likod. So, sabi niya, itong shake na to ate, makakatulong sa'yo para magbawas ka ng timbang. Kasi nung panahon po na yon, ako po ay nahihirapan sa aking bigat ng katawan. Dahil full-time nanay, meron po akong siyam na anak. So, talaga namang ako mag-isa, wala akong helper. Hindi ko gusto yung nararamdaman ko kasi hingal na hingal, mainit ulo, palaging pagod, palaging gutom. So hindi mo maintindihan, kaya naman yung mga bata, hindi mo maasikaso ng maayos, ang pamilya apektado. So, nung senior po sa amin yung shake na yan, ginawa ko pong almusal yan at napakaganda ng aking naramdaman. In the first 5 days po ng pag-inom ko ng shake, may kakaiba, nawala yung mga hingal-hingal mo, yung madali kang mapagod, ang sarap ng tulog, hindi ka nagugutom ng mabilis. So, talaga namang tuwang-tuwa ako dahil dati palagi na akong nanginginig na halos sa gutom para pakiramdam ko kakakain lang. Pero nung palitan po namin yung breakfast, talaga namang yung maghapon hindi ko napapansin lumilipas kasi nagagawa ko yung mga dapat kong gawin. So talagang love na love ko po yung shake na to. And later on nakabili ako ng TN yung alo natin, nadagdagan yung aming shake. Pagkatapos po, yung vitamins and minerals, halos lahat po ng tablets iniinom po namin pero love na love ko po yung vitamins and minerals, yung fiber and herb fiber bond at saka yung ocular defense. Kaya naman at the age 57, hindi po ako nagsasalabi, nakakabasa ako ng maayos. So talagang dito sa Herbalife Nutrition, natutuwa ako kasi hindi lang po kami pinalusog, buong pamilya po naging healthy, nakakapag-share pa sa community. Yun yung maganda dito. Nagkaroon kami ng another family dito sa ating community, dito sa online, itong VNC family natin na talaga namang may support po tayong lahat. Anywhere we go, nare-reach out po natin mga kaibigan, mga kamag-anak at na-share natin si Herbalife. So talagang hindi ka na mag-iisip kung ano pang gagawin mo sa maghapon dahil sa pag-share mo ng Herbalife Nutrition, nagiging productive po tayo at nakakatulong sa marami. Anywhere we go, si Herbalife, dala-dala ko po kahit sa palengke na i-share ko po ito. So proceed na po tayo sa topic natin today. Ito po tungkol sa Women's Health and Nutrition Guide for Every Age. Ito po ay isinulat ni Susan Bowerman sa ating I Am Herbalife. Si Susan Bowerman po, siya po yung ating chairman sa Worldwide Nutrition Education and Trainings na Herbalife, and she also serves as chairperson of the Diabetic Advisory Board. So registered dietitian po siya. Tuloy po natin. So sabi ni Susan Bowerman, nung tayo daw kabataan natin, hindi na natin naiisip yung mga kinakain. At di ba, wala tayong pakialam, parang ganun, yung kain tayo ng kain, yung mga sa fast food, yung mga chichirya na yan, mga chips, kain tayo ng kain. Pero, nung tayo nagkakaedad na, nagiging aware na tayo sa importance ng mga ano ba yung kinakain natin. Kahit lalaki, kahit babae, naiiba-iba kasi yung ating mga pangangailangan habang tayo ay nagkakaedad. Mapapansin po natin, marami nang nagsulputan ng mga supplements na yan, di ba? So, ito po ay may iba-ibang gamit sa katawan natin na along with our diets, nakakatulong po siya
para tayo ay mas maging malusog habang tayo ay nagkakaedad. So meron po mga seniors si Susan Bowerman sa atin na mga tips, mga points na pwede nating sundin at gawin para tayo maging mas malusog habang nagkakaedad. Sabi niya, at the age 20, yung mga 20 years old dyan, pa-type 1 po, kung may 20 tayong kasama, 20 and above. So developing good habits in your 20s, kailangan daw po natin ang enough fluid. So yung mga time po kasi na yan yung mga kababaihan na nasa, yung iba nasa college pa, yung iba naman mga young professionals. Palaging in a rush, sila'y palaging nagmamadali sa trabaho, sa school, at nakakalimutan yung pag-inom ng tubig. Marami pong ganyan. So napakahalaga po yung palagi tayong may dalang water bottle para palagi nating naaalala yung pag-inom ng tubig. Na kung saan man tayo makarating, alam natin na may tubig tayo agad dala-dalang ganyan, iinom na lang tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon na hindi may kainitan sa ating lugar, we need more water. Yun nga po, sabi nga, palagi pinapaalala sa atin ng coach natin, kailangan daw natin ng ilang liters ba? 2 to 3 liters of water per day. So, kailangan natin yan kahit na, lalo na yung mga mahilig uminom ng mga kung ano-anong drinks sa labas, you need more water para ma-wash out yung mga iniinom natin. Instead of drinking yung mga juices sa labas na available, mga milk tea, mas maganda pa yung water. Kasi yung pong tubig natin na yan, 0 calorie. Wala po siyang sugar, wala siyang fat at makakatulong sa ating kalusugan. Next po, sabi niya, kung ikaw ay nasa 20s, kailangang matuto tayo na yung mga baon natin, pack smart snacks. So magbaon tayo. Dito sa ating VNC, nakakatuwa na kung napapanood nyo po, nakaka-join kayo sa mga episodes natin with Coach Aika, di ba? Meron siyang mga tinuturo sa atin na mga recipe, healthy recipe na kung saan ang base natin ay yung ating product, yung ating Herbalife Shake, PPP. So yung mga yan po, mas healthy. Bakit? Kasi yan po ay walang low GI yung ating ginagamit. And sabi daw po ng CDC o Center for Disease Control and Prevention, yun daw pong mga adults na ang age ay 20 to 39 years old, nakaka-consume daw, consume 15.3% ng calories galing sa fast food. Kasi yan po yung mga edad na nagtatrabaho nasa labas at ang kanilang common na kinakain, kung ano yung available, mabilis makuha, fast food, di po ba? So yung mga ino-order lang po natin, yung mga naka-work at home sa bahay, tatawag lang sila, makaka-order na ng fast food. Pero instead of kumain daw po tayo ng mga empty calories na yan na pagkain, empty calories, choose better snack alternatives para makontrol natin yung intake natin ng asukal. So ang best option po natin, nakikita niyo po sa pictures, yan po lahat ng mga yan. Napakasarap tingnan pero yan po ay ginamit po ay ang ating Herbalife Shake, yung ating Herbalife Rebuild, ginamit po natin sa protein na balls na yan. So napaka-healthy po yung mga yan. Talagang ang energy level mas maganda throughout the day at hindi ka na mag-iisip kung ito ba ay makakapagpataas sa iyong sugar or cholesterol level. And also sabi ni Susan Bowerman, yung calcium and potassium, essential daw po yan sa mga age 20 to 30. Bakit ba essential siya? Tulad na nababasa po natin, yung mga nasa 20 po, you're still building bones, sabi niya, until mid-20s, sabi niya. At saka sa age 30, yung pa lang yung maximum bone density ay marireach. So kailangan po tayo mag-focus talaga sa calcium and potassium intake natin pagka edad nyo ay mga 20. Sabi niya dito, keep your bones strong by getting at least 1,000 mg of calcium each day. Yun po ang kailangan ng mga nasa age 20s. And yung milk, pag sinabing calcium, ano bang naiisip natin? Diba? Gatas. Pero yung iba, coach, mayroon akong lactose intolerant, hindi ako makainom ng gatas, sumasakit tiyan. Anong kailangan natin? Ito po, meron tayong mga suggestions. Sabi niya, ni Susan Bowerman, ibang sources ng calcium natin. Yogurt ka daw,
Nakikita niyo po sa picture, nandiyan po, merong mga, yung tofu, yung mga leafy. Alam niyo po yung leafy green vegetables, mga madahon ng gulay, meron din po yung calcium, sesame seeds, almonds, yan po meron. Pero, ang pinakamadaling source, ito po, yung ating extra cal. So, hindi na kayo mag-iisip, kulang ba ang aking iniinom pag meron kayong extra cal? Twice a day, morning and evening, inom po kayo. Yan po, hindi na kayo mag-iisip, meron kayo talagang saktong-saktong calcium na. So ito naman, potassium. So yung potassium, very essential po yan. Sabi niyang ganon, para sa health, heart health natin at saka skeletal muscles. Tumutulong din po siya para masuportahan yung healthy blood pressure natin yan. So remember, kung bata pa tayo, nagsimula na tayong alagaan yung sarili natin, pag nagkakaedad, na mas healthier. So, hindi lang po naman mga matatanda o adult ang nagtataas ang blood pressure. Even young ones sa panahon po natin dahil sa mga kinakain at saka sa kanilang mga activities. Anong source ng potassium? Ayan po, nakikita natin. Yung pong salmon, good source of potassium po pala yan. So, yung potassium, hindi lang po sa saging meron. Even sa avocado, ayan po, nakikita nyo po, yung mga yung coconut milk pala, meron din siya. O coconut water, I mean. So, yan po yung mga source of potassium, yung mga beans, and saka yung mga green leafy vegetables, may potassium din po siya. Next, ay mga pregnant women, usually 20 to 39, 20 to 30s, yan yung nagsisimula na nagbubuntis ang mga kababaihan. So, kailangan po natin ng nutrition. Kapag buntis daw po tayo, sabi ni Susan Bowerman, your daily calorie needs increases. Sabi niya, tumataas by about 300 calories. But you need to pack a lot of nutrition into those 300 calories on. Bakit? Kasi dalawa kayong kumakain. Ikaw na mommy at saka ang baby. So, kailangan yung kakainin mo ay indulge in high-calorie foods, but those 300 extra calories daw should be spent on lean protein, an extra dairy serving, and more on fruits and vegetables. Kung ikaw naman yung breastfeeding mom, di ba? Kung nagbe-breastfeed naman, nursing your baby, you need an additional 200 calories on top of the extra 300 calories you need while pregnant ka. So, mas mataas po yung calorie na kailangan ng mga nanay na nagpapadede o nagpe-breastfeed para ma-meet nila yung nutritional demand ng baby. Remember, what you eat, yun din po yung nakukuha ng baby sa inyo. So kung mga sustansyang kinakain nyo, you're feeding your baby ng sustansyang nanggagaling sa breast milk. So most women daw will be advised to take specific prenatal vitamin supplement papagbuntis, sabi niyang ganon. So yung folic acid is a B vitamin na particularly important sa prenatal period because of its role in the development of baby's nervous system. At yung ingredient niya ay it's a key ingredient in prenatal supplements, yung folic acid. So yan po, marami po tayong makikitang folic acid sa green leafy vegetable, yung talbos ng kamote, napaka-abundant dito niya sa ating bansa, madaling mabili. Asparagus, yung mga beans, meron po niyan. Tapos, yung daw mga babae na nagpaplano na magbuntis. So, ina-advise si Susan Bowerman na ngayon pa lang, hindi ka pa buntis, umpisahan mo nang kumain ng mga yan, ng maraming folic acid na pagkain, para makasigurado kang healthy yung baby mo. Yung mga most women daw are waiting until 30s to have their first baby. Ngayon, usually ganun. Yung iba nga, lagpas ng 30. According to CDC, if you are one of them, kailangan mga bagong mommy will often continue to take their prenatal vitamins to help their bodies recover. Sabi niya. And yung supplements na yan ay will provide another important nutrient, yung vitamins B6. Pregnancy can leave the body somewhat depleted. Nadideplete po yung B6 supplement natin pagka buntis tayo dahil nga dalawa kayong gumagamit ng nutrisyon na kinakain mo.
So kailangan meron ka magandang source ng mga vitamins na yan. Saan nanggagaling yan? Sa chicken, poultry, nuts, oats, bananas, yung mga whole grains. Pero ang best source po natin, sabi nga, di ba nga usually yung mga nagbubuntis, hirap silang kumain. Kaya yung nutrition na intake nila nagsasuffer. Pero the best, if you have this formula to vitamins and minerals, hindi ka na mag-iisip, nakuha ko ba yung mga kailangan ng katawan ko, kailangan ng baby ko. These vitamins and minerals, siya po yung mag-fill in sa mga missing nutrients na hindi nyo nakakain during your pregnancy, especially yung first 3 months na naglilihi. So very important po yung vitamins and minerals natin. Plant-based po siya. So, eating healthy in your 30s, yung mga 30 years old dyan. So, anong kailangan daw natin pag 30 years old? Pag 30 years old po, yung metabolism natin nagsisimula ng bumagal. So, as you naturally begin to lose muscle mass. Kasi nga, yung mga 30 years old, nagsisimula na magtrabaho, may marami ng sedentary, palagi nakaupo, hindi na nakakapag-exercise, hindi na nakakakain ng tama. So, you may find that maintaining your weight starts to become a challenge. So, kailangan tayong matutong mag-swap ng mga pagkain, di ba? Usually, pa nagtatrabaho, sabi ko nga kanina, madaling bumili ng fast food, madaling mag-order. So, makikita nyo po dito yung healthy food swaps instead na umorder kayo ng mga ganyan o yung mga cereals na mabilis i-prepare. Sabi daw, mabilis i-prepare. Pero mas mabilis pong i-prepare yung shake natin. Tutubigan lang po natin sa shaker. Meron na kayong protein shake na napaka-healthy, busog ka ng 3 to 4 hours. O yon, mas maganda po yan. Instead yung mga juices na mga available dyan sa market na instant, lalagyan lang ng straw, why not eat yung mga fruit na lang, di ba? Pagpasok nyo, magwasa na yung strawberry, hugasan si banana, ilagay sa isang container, kakainin mo na lang sa office. Hindi ka na mahihirapang magkakakain ng mali. So pagka nasa 30s daw, ang kailangan pa nating bantayan natin yung nga, sabi, calories, yung metabolism mo, kailangan umayos, yung weight natin, ma-manage natin ng maayos. Para ma-manage yung weight, kailangan natin yung healthy muscle mass. So kailangan sundin natin yung ating mga coaches sa ating mga meal plans natin, yung ginaguide nila sa ating pagkain. So essential nutrients at age 30, kailangan natin yung protein and iron. Kasi nga yung muscle mass natin nagde-decline by 5%, sabi niya, sa bawat decade starting in your 30s. So imagine niyo na mababawasan siya ng 5%. Anong kailangan? Di ba? Kailangan kung nababawasan, dagdagan natin yung kain natin ng mga protina. Para yung 5% na magde-decline, mapapalitan ka agad. At importante rin, sabi niya, weight training is important at any age. So kung kaya yung resistance exercise, gawin po natin, i-consider na natin at the age 30 kasi kailangan nating ma-maintain yung muscle mass natin. Bakit? Para hindi magsag yung ating mga balat at yung immune system natin maganda. Di ba? Yung iron, napakailangan din yan. Bakit? Kasi maraming babae ang hindi nakakakuha ng enough iron. Yan po ay component ng hemoglobin natin na tumutulong mag-circulate sa dugo at mag-transport ng oxygen sa ating mga cells. So yung premenopausal women lose iron every month dahil nga doon sa ating menstrual period. So kailangan natin ng good source of iron sa nanggagaling sa mga lean meat. Yan po, beans, lentils, fortified cereals, sabi niya. Ayan, yung mga good source of iron. So kailangan natin yung extra. Pero po tayo dito sa Herbalife yung ating Herbalife shake, yung ating protein na personalized protein powder, and itong ating Reveal. So, ito po makakatulong for extra intake natin ng protina at mas healthy pa kasi nga yung kung kukuhanin po natin lahat yung protein natin sa mga animal protein, may kasama siyang fats. Diba? So dito sa ating mga Herbalife shake, dito sa ating PPP and Rebuild, wala pong bad fats na makukuha tayo at mabilis pang i-prepare. Okay. Next, age 40s. Sino naman po yung mga age 40 dito? Maintaining good health in your 40s. So cholesterol and blood pressure daw po tend to rise as you get closer to menopause. Kaya pala, nung mga ganyang edad ako, diyan nagsimula nga po na ma-experience ko yung cholesterol and blood pressure na yan.
So sabi niya, protect daw yourself with regular exercise and heart-healthy foods. Tapos, good choices include, anong mga kailangan good choice sa pang-heart-healthy food? Yung mga green leafy vegetable, kamatis, tomato, very healthy yan. Mga fruits and vegetable. Umiinom ka ng alcohol, sabi niya gano'n. If you drink alcohol, kung hindi kayang stop, do it in moderation, sabi niya gano'n. And cut down on saturated fats, which are found in red meat. Kaya naman po makikita nyo yung mga meal plan na binibigay sa inyo ng inyong mga coaches, wala po itong red meat na to, pinapa-avoid sa atin. So full fat dairy products and many processed and fried foods, yan po yung dapat iwasan. Anong mga nutrients ang kailangan natin at the age of 40? Kailangan po natin ng vitamin D and antioxidants. So, kailangan po yan dahil tumutulong po yan mag-absorb ng calcium sa ating katawan. At it keeps also your immune system strong and protect against breast and colon cancer. Ang dami po niyan ngayon, naririnig natin na merong mga ganyan. So, vitamin D stores tend to decline as women hit their 40s. Pag tayo nag-40 years old, bumababa na rin po yung ating mga vitamin D sa katawan. Kaya kailangan natin kumain ng maraming pagkain na rich in vitamin D. Sa dairy products, yung mga isda, egg yolks, and some fortified foods. Antioxidants, yung vitamin A, C, and E. So, pine-prevent at dinidelay po niya yung cell damage na nagko-contribute to aging. So, yan po, pampabata. Diba? Pag meron po kayo niyan, nadidelay din po yung aging. So, saan nakikita yung vitamin C? Siyempre, diba? Sa mga citrus fruits, berries, good source of vitamin A naman yung carrot, peaches, potatoes, and nuts. Diba? Gandang source ng vitamin E. Okay. So, next po, kailangan naman natin sa 50s. Nutrients you need sa 50s. Sino po ba yung 50s dyan? Mga classmate ko yan. So, ito yung kailangan. Kumain daw po tayo ng maraming fiber at saka omega-3 and vitamins B12. Bakit? Kasi daw po yung heart disease risk tumataas pag after age 55. So yon, kailangan bantayan na po natin na maaga pa, wag na nating hintayin magkaroon po tayo ng ganyang problema. So yan po ay ayon sa National Heart, Lung and Blood Institute. So kailangan natin yung mga fiber, soluble fiber found in beans, oats, apple, and apple. Tumutulong po yan magpababa ng cholesterol level na maganda, good for the heart health natin. Yung mga fiber also keeps you fuller longer. Mas matagal po tayong busog pag meron tayo ng fiber na mga sa ating katawan. So yung sa mga nanggagaling, mga green leafy vegetable again, maraming fiber po yan, mga dahon na. Tapos kailangan natin yung omega-3 and B12. Pag tayo ay nasa age 50s, bakit daw yung vitamin B12 natatagpuan sa mga animal origin, foods of animal origin, and supports red blood cell formation and health of the nervous system. Sa ating tiyan, stomach acid enzymes and specialized proteins facilitate absorption. Pero po, isa sa mga consequence of aging can be reduced stomach acid secretion which can impact vitamin B12 status. Ayon sa National Institute of Health, sabing gano'n, yun daw mga nagkakaedad na older adults, at risk tayo of vitamin B12 deficiency. And 9% ng mga adult ay nare-reduce yung ability to absorb ng vitamin B12 galing sa mga kinakain natin. Kaya kailangan yung supplementation ay napaka-importante sa ating ngayon pag ikaw ay nasa 50 years old. So, similarly, kailangan din po yung intake natin ng omega-3 fatty acids galing po sa fatty fish katulad ng salmon, tuna,
Yan po ay rich in omega-3, EPA and DHA pag nasusuport sa heart health. At pag nadinig po natin yan, syempre ang unang naiisip natin yung ating mga supplements sa Herbalife. Meron po tayo. Kasi nga sabihin, Coach, ang mahal ng salmon, ang mahal ng tuna. Ito po, mas maganda. Hindi nyo naiisipin kung kulang ba o sobra yung iniinom nyo dahil with every dose of this, you get all what your body needs. Yung fiber po, fiber and herb. Kasi yung iba hindi kumakain ng gulay. Ito po yung kailangan nyo. Yung soluble, insoluble fiber. Ito na pong dalawa na to yun. Fiber and herb and fiber bond. Ito pong Herbalife line natin. Napakaganda po ito. Kasi you get all the omega-3 you need pero wala pong kasamang fats, bad fats na makukuha. Hindi katulad pag kumain kayo ng karne, meron ng isda o mga animal protein, makukuha mo nga ang protina, makakakuha ka nga ng omega-3 pero may kasama po siyang bad fat. And night works. Yan, sa napakagandang pagtulog sa gabi at siguradong pagising kinabukasan na masaya at masigla. Kailangan po natin ng night works. Tanungin po natin si Coach, ano ba yung mga to at paano kayo makakakuha nito at makakainom. Okay. Next, ito naman, 60s. If you want na yung ating, sabi ko nga, yung kung if tayo magpapatuloy kay Herbalife Nutrition ng consistently, seriously, correctly, mag-aabot tayo ng 60s na very healthy. Yung future natin, makikita nga natin na sino ba kay Mother, di ba? Yung mga nauna sa atin, makita natin kay Mother Arlene na talagang napaka-active. Yun din yung gusto natin, di ba? Sa ating pagdating ng 60 years old. So anong kailangan gawin? You have to keep moving daw. Palaging sinasabi na sa atin ni Mother, very good example, yung exercise, makikita mo siya palagi, exercise, nag-walking, naglalakad, hindi mo siya makikitang hindi nag-exercise every day. So sabi daw, pag 60 kasi usually yun yung time na yung mga anak natin nasa labas na, tayo na lang nasa bahay. Emptiness nga ang tawag nila emptiness kasi ikaw na lang nandun o kaya kayong mag-asawa na lang. At mas konti na lang yung mga work demands na kaya nagiging sedentary yung iba. Pero huwag po natin hayaang maging sedentary tayo. Make a way that you move each day. Kahit mag-walking lang, hindi mo naman kailangan mag-gym. Mag-walking ka lang every day. May exercise ka na. Sabi nga ni Mother, 15 to 30 minutes, okay na yun. Maganda na yun. Basta every day, make sure you move. So, kumakain ka ba ng tama? Yun din isang tanong. Kasi po, yung mga gamot, usually mga 60s, yung iba, may mga medications, maintenance medicine. Yan po ay nagpapabagal ng metabolism natin. So, yung ating, sabi niya, a change in taste perception, yung pati panlasa, sabi pala, naaapektuhan. At kaya nababawasan yung appetite sa 60s and beyond. Maraming nagrereklamo, pumapayat, kulubot ang balat, nagsasagang skin. Bakit? It's because hindi na nga makakain ng tama. So sabi niya, while focusing on good nutrition, sabi niya, experiment with a wider range of foods. Sharing meals with friends can make meals more enjoyable kasi nga kailangan maging yung social life mo medyo i-activate na natin para meron tayong kagayang kumain. Pero make sure yung gaya-gaya na yan, kumain ng tama. Incorporate, sabi niya, meal replacement drinks. So, yan, to boost nutrition. Ano ba yung meal replacement drink na yan? Siyempre, yung ating Herbalife Shake. Yan po yun. And then, anong kailangan? Nutrients. Lahat po nung nabanggit kanina, yan po yung kailangan pag tayo ay pumalo na sa 60 years old. Kasi yung gut health nagbabago as we age. Sabi niyang ganon, kailangan po natin ang ito, yung Simply Probiotic natin. Napakaganda po ito dahil ito po ay nagpo-provide sa katawan natin ng 1 billion active probiotic culture that promotes the digestive health. Maraming problema po sa kalusugan nagsisimula kapag ang ating digestive health ay hindi maganda. Everything nagsisimula sa guts. So yung mga kinakain natin, tinutulungan po tayo ng probiotic na to para malinis yung ating tiyan. So it is formulated with powerful Ganaden BC30 strain that survives the gastric journey to get to where it counts, helping you feel your best every day. So ito po, pwede po ito kahit sa mainit, sa malamig, iluto, pwede po siyang isama, ihalo sa kahit anong pagkain natin.
So napakaganda po nito, ini-improve po niya lahat yung mga ating problema, mga ating digestive health. So with that, I hope you have learned something. So keep on joining the VNC and always remember with this Herbalife Nutrition, ito po yung #1 in the world kahit anong aspeto po. Andiyan po tayo palaging #1, sabi nga second to none. So thank you very much for joining us and I hope you have learned something. Back to you, Coach Jane. Ayan. So madami po talaga